Diyos sa manay mong amin, may pagkabigan, magandang hapon po. Una, pasalamat na ako'y naimbitahan na magbahagi sa araw nito. Happy anniversary po sa taga Tumawini, taga T. 32nd anniversary celebration. Sa pagtsaga niya na medyo di okay ang pakiramdam ko. Si Benedict kanina tawag ng tawag. Sabi niya mag-talk ka ng alauna. Sa dami ng oras na pipiliin niya yung oras na nagpapahinga ako. Kaya lang sabi niya, utos ito ni Ate Tess, wala kang magagawa kundi ang stipend mo mamaya. Siyempre nagmamadali ako, pera na yun. Ayaw mo ba? Mukhang pera tayo eh. Kaya lang, pinakarason na gusto ni Benedict na ngayong araw, ngayong oras ako mag-talk. Kasi, karamihan daw, ewan ko kung totoo ito, chismis, ang mga anak ni El Shaddai ay nagpupunta lang pag malapit ng misa. Totoo ba yun? Kaya lahat ng mga nagdasal na magkaroon ng bagong kotse, 2 gulong muna ibibigay ng Diyos ninyo. Kasi kayo, kalahati lang yung biyaya niya handog sa inyo. So nakaatas na itong sa akin, napakaganda from the letter Paul to the Colossians. Above all, love unites everywhere. Ang pag-ibig ang siyang nagbubuklod sa ating lahat. Sabihin mo naman sa katabi mo na, I love you nga. Pengen once pa Gcash na lang. Parang first time kong gawin ng mga ganito na pinagpapagawa sa akin, Benedict ka. Parang first time ko itong gawin na mga ganito mga bagay-bagay. So gusto natin tingnan itong the letter of St. Paul to the Colossians, chapter 3, verses 14, although gusto natin tingnan ang kabuuan. Minsan napakahirap ang nagtotok, mga kapwa ko vlogger. Vlog. Kaya maski makatalang na igugpo kang kulal, makakulamag ka na nakatutok na off no lapi, ang pasirang na. So you're going to look at the letter of St. Paul to the Colossians. It speaks about our identity as Christian. Medyo malalim ito, masalimuot, at kung nanamnamin lang natin ang ibig niyang ipakulugan, pagkatapos ng araw ito, babait na tayo, siya nawa. Unang punto, ay sabi ni San Pablo, if you're going to embrace Jesus Christ, then makikita mo ang pagkakaiba ng makalangit at makalupa. Something that is transient, temporary, changing to something that is eternal, everlasting. Simple lang yun. Ikaw ba ay makamundo? O ikaw ba ay makalangit? Kapag medyo mataba-taba yan, alam mo na ang sagot. Puro kung ano-ano na lang kinakain niya. Pero pag nagdarasal, Panginoon, give me good health, lumako na naman kanina ng matataba. Panginoon, gusto kong makasama ka, pero takot naman siyang mamatay, pupunta na sa langit. But then when you talk about the difference between heaven and our existence in the world, something heavenly and earthly, tatanungin mo, makalupa ba ako o makalangit ako? Dahil ang tunay na sumusunod kay Yahweh El Shaddai, napakasimple lamang. Siyempre, ano pipili natin? Ang Diyos o mundo? Tas simple lamang, di ba? But then when we look in the way we live our lives, it's difficult. Madali lang sabihin na ang pipili natin ay maka-Diyos, hindi makamundo. Pipili natin ang mga bagay na hindi naagnas, ang bagay na hindi nawawala. Na sinasabi ni Diyos, store for yourselves treasures in heaven, na hindi kakalawangin, na hindi aamagin, na hindi masisira. Dahil lahat ng ginagawa naman natin papunta dun sa langit. Habang ako'y nagre-research pa ako para sa inyo, may 3 babae na pumasok sa isipan ko.
At least kahit paano babae ang pumapasok sa isipan ko. Babae ang naiisip ko. Ewan ko sa iba dyan. Una si St. Rose of Lima. Ewan ko kung kilala si St. Rose of Lima. May tagagamo ba rito? Tagagamo! Awan! Tagagiba! Si St. Rose of Lima, napakaganda. Pero pinili niya na ang buhay niya ay ibigay sa Diyos. May time na naglalagay siya ng kung anong condiments sa mukha niya para masira. Baliktad, no? Tayong ginagawa natin, tinan mo yung katabi mo parang mayroong espalto, di ba? Kapal-kapal. Para lang mapagtakpan mga dapat mapagtakpan. Pero the part of St. Rose of Lima, kasi ang dami niyang admirers, ayaw niyang magkasala. At gusto lang niyang ibigay ang kanyang sarili para sa Diyos. So dami niyang suitors. And actually, she was martyred because of that. Saint Agatha, na-celebrate lang natin ang fiesta niya, I think last February 4. Napagandang dalaga. Then mayroong suitor siya na gusto siyang makuha at all cost. Pero mas ginusto niya na ma-torture siya kaysa magkasala siya. O si Saint Philomena, kilala ba si Saint Philomena, taga Rojas? Okay, patron ng taga Rojas. Meta, kayas tayo, naganyan eh. Si Saint Philomena, napakagandang dalaga. At ang hari may offer sa kanya. Mahalin mo lang ako, maging asawa kita, ibibigay ko sa iyong kaharian. O, sindikan na maya tapon nari. O, sindikan na maya. Bibigyan kita ng pera, ng lahat ng luho sa buhay, ng kayamanan, maging asawa mo lang ako. O, sino mga single dyan? Sige na, mga baak! Ano pala kaya? Nabakotak ka muna. Ano pala kaya? Nabakitan ka lang karuden. Ano pa ilang kayat? But then on the part of Saint Philomena, money is insignificant. She wants to preserve her virginity. Pero kung titingnan mo yun, she can compromise. Madali lang naman na maging asawa niya yung hari, di ba? At kung maging asawa niyang hari, queen siya. Marami siyang pera, may datung. Pero at what expense? Siyempre para sa kanya, magkakasala siya. Mas pinili niya ang mamatay kaysa makulong sa isang relasyon na hindi tama at hindi karapat-dapat. Pero sa mundo natin, kung papipiliin ka at nandun ka sa punto, pera, kulo nito mumukha nga ng kwarto hindi pa lamang ko, kwarta dahi ta. Pwede namang matutunan ko rin siyang mahalin, di ba? Basta sigurado ko lang nagaganda ka dahil sa kung ano nung retoke ng pagmumukha mo. May pera ka. But then if you have values in life, something that is eternal, sasabihin mo, no. Pera lang yan. Kayamanan lang yan. Mas mahalaga ang aking dangal. Mas mahalaga ang aking kaluluwa. Pero ako sa mundo natin ngayon, marami na yung mga ganong mga tao na it's okay. They compromise, nawawala na yung prinsipyo, nawawala na yung moralidad. Importante, maayos ang pamilya nila. I admire naman ang mga tao na gano'n. Alam mo yun, aasawahin ka ng isang politiko, okay na yun. Kasi sa isip niya, mapapaaral yung mga kapatid niya. Mabibigyan niya ng maayos pamumuhay ang pamilya niya. Magkakaroon ng magandang bahay ang mga kapatid niya, ang kanyang pamilya. Pero actually, para sa kanya, it's a great sacrifice. Pero kung titingnan natin isang bagay, sabi nga na hindi maagnas, hindi mapapalitan, yung kayamanan natin sa langit, then sasabihin natin, no,
mas pipiliin ko pa rin na magsakripisyo, maghihirap, magbatak ng buhok, magpawis, magpagod, at mabuhay ng paraan. Kaysa gawin ko isang bagay na ito na parang ibinebenta ko ang aking kaluluwa para lamang makaroon ng mga bagay-bagay sa mundo na pwede natin sabihin na pansamantala lamang. Temporary lang. Habang nagninilay ako dito sa ating unang pagbabahagi, naalala ko yung aking pinsan. Yung pinsan ko ay, dismiss ko siya. Yung pinsan ko, astig siya, nakatatlo yata siyang asawa. Yung kilala ko, nakadalawa lang eh. Ito nakatatlo. Yung unang asawa niya, namatay. Pangalawang asawa niya, namatay. Ano, hindi pa pala namatay? Buhay pa. Kaya lang naghiwalay sila. So, nung naghiwalay sila, mayroon siyang natatanggap na tulong. Doon sa first, actually, na husband na namatay. Pero yung pangalawa niya, buhay pa, nakakatanggap din siya ng pera. Mastik siya, no? Then, nag-asawa pa ng pangatlo. Nakatalulugo, the best. Kapasapasil. Mabuti pa siya, nakatatlo. Sana all, sabi ni Mark, tatanda na talaga yan. Wala ka na magagawa. Idamay mo na rin yung mga tagailagan na kaibigan natin na wala pang asawa. Nandito ba? Ate Ann, nandiyan ka ba? Wala na naman si Ate Ann. May kaibigan si Ate Ann na mapagmahal eh. So, nasan na ako tuloy? So, ito yung sa kwento na ito. Yung sa first husband na namatay, mayroon siya natatanggap. It's money. Sa pangalawa, mayroon pa rin siya natatanggap na sustento ng kanyang anak. Then, matlo, may asawa siya. Sabi ko, tatlo siya eh, nakarami siya. Then, parati ko sinasabi sa kanya na gawa ka na ng paraan para mahiwalay ka doon sa asawa mo at ikasal ka dito sa pangatlo. Kasi habang hindi pa nakakaroon ng annulment yung relasyon nyo, hindi ka pwedeng ikasal doon sa pangatlo. And it's not a simple case actually. You're committing mortal sin kasi kasal ka dun sa una, pero mayroon ka ng pangatlo kaagad. Pero habang kinakausap ko yung pinsan ko, sabi niya, Father, paano yan? Once na kinasal ako, mawawala yung pension ko dun sa una. Yung pangalawang naman na annulment ko, pag kami nag-iwalay, hindi na siya tutulong sa akin. Kaya na mapatalo. But then when we ask ourselves, ano bang mas mahalaga? Ano bang mas mahalaga? Alam ko na doon yung hirap sa puso niya na kailangan ng pera para sa pagpapaaral ng mga anak niya. Given yan. Kaya lang alam niyo bang mas mahirap? Kapag ikaw ay nakikabit, you cannot receive the body of Christ. Uulitin ko yun. Kung kabit ka, kalabuyo ka, o pag number 2, number 3 ka, you cannot receive the body of Christ. Kung sasabihin natin, pili ka nga sa 1 milyon o 10 milyon, madali lang ang pumili. Pero mas madali naman siguro ang pumili kung 100 million and the body of Christ. Simple lang. Nagpapatapag ni Kristo. Aha! Sumusunod ka kay Kristo. Gusto mong lumalim ang ugnayan mo kay Kristo dahil sa pera na yan, makamundong bagay na yan, hindi mo kayang alisin ang bagay na yan to receive Jesus. At ang mensahe ni San Pablo, ang tuon natin ay hindi dito sa mundo because we are not in this world, we are not of this world. Jesus Christ telling us, nandito lang tayo temporarily, pero hindi tayo taga rito. We are citizens of heaven. We are children of the Father. Kaya sa mga katulad ngayon, this coming February 14, mayroong libreng kasal sa aming parokya.
So pwede siguro schedule natin minsan mga libreng kasal sa inyo lahat na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai na hindi pa legal, valid, and Catholic ang kasal niya. Ikakasal ko yung libre. 10 minutes lang naman kailangan. Pag tinanong kayo ng I do ang sagot. Instant. Then kasal ka na. Do you love? Do you love? I do. O di nabalik ka na. Eto man ang kumanda, Jollibee. Nabalik ka na. Pero kung isisipin mo, Father, paano yung pera? Paano yung pension? Paano pag-aaral ang anak ko? These are actually valid reasons. Pero kung titingnan natin, ano ba yung mas mataas? Ano ba yung mas mahalaga? Something that is eternal. Kasi pag mamamatay din naman tayo, langit pa rin naman ang dinasal natin. Pag mamamatay pa rin naman tayo, iiwan din natin lahat ng mga bagay-bagay na yan. Sa mga naririto, pag nilayan niyo po ito, parati ko sinasabi, lalong-lalo na may members ng Knights of Columbus, may members ng CWL, lectors, commentators na hindi pa kinakasal sa simbahan hanggang ngayon. And actually, nakakalungkot yun, yung gusto mong tumanggap ng katawan ni Kristo pero hindi mo magawa. Kasi alam mong may balakid, hindi pa buo ang pagbibigay mo, at hindi mo siya matatanggap. Just imagine, Jesus Christ telling us in the Gospel of John, in the Bread of Life discourse, I am the bread of life. Whoever receives me will have life, everlasting life, eternal life. And you can remember the parable of the kingdom of God, nung mayroong naghuhukay, mayroon siya nakitang treasure in the field, ibebenta niya lahat ng meron sa kanya just to buy that piece of land, the treasure, the pearl of great price. Yun ang pinaka-importante. At kung tatanungin ko, sino ang pinaka-importante? Ang Diyos. Ang Diyos. Alam natin yan. Eh may maggabi magnilay po tayo. Ano ba'y nakakasagal para sa akin? Para tuluyan mong yakapin si Kristo at siya na lang. Kung mga kapangyarihan sa mundo, kung yung kayamanan sa mundo, ano mga bagay na bagyan ng mundo, hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng lakas ng loob para alisin ang mga bagay nito and to begin to embrace Jesus. Secondly, if you're going to embrace Jesus, napakaganda na sinasabi ni Paul. Actually, you can read Colossians 3, chapter 1, verses 1 to 15. Napakayaman ng teksto na pinili ninyo. Buntis sa teksto. Yun ang sinasabi ng teacher ko sa theology. Buntis ang salita ng Diyos. Mayaman. Ang dami ang mensahe. At dito naman, kapag niyakap mo si Kristo, pipili ka. Iiwan mo yung masama mong nakaraan, o yayakapin mo si Kristo. Madali lang na naman yung sasabihin natin, di ba? Siyempre, you have to go to the left, or you turn your back against the evil one, or it's 180-degree turn. In the Gospel of John, Gospel of Mark, chapter 1, verses 14 to 15, Jesus Christ telling us, the kingdom of God is at hand, repent, agbabawi. February 18 na po ay palaspas na po natin. As Wednesday. At sinasabi dito sa atin, ang pagtalikod sa kasalanan, it's an 180-degree turn. Kaya tatalikuran mo, hindi yung babalik ka na naman. Tumalikod ka lang sandali kasi New Year. Tapos, BSDU, balik sa dating ugali. Pero sinasabi dito na Pablo, kung niyayakap mo talaga si Kristo, then unti-unti magiging malaya ka sa kasamaan at yayakapin mo si Kristo. Kapag naging El Shaddai Charismatic Movement member ka daw, ay mas mabait ka na. Totoo ba yun? Naka-smile ka na. You're kind, you're compassionate, you're loving, you're thoughtful, you're patient, you're kind. Aha! Nasa langit
langit na yata tayo kapag gano'n na nangyari. Okay? Pero napakahirap yun yung tuloy na pagbabago. Because even St. Paul will tell us na, yes, I want to embrace Jesus. Gusto kong mabago yung buhay ko. Tatalikuran ko itong mga bagay na ito. And yet, sasabihin pa rin ni St. Paul sa atin, mayroon yung pagkiling sa kasalanan. Parang tayo rin kapag kumakain tayo, di ba? Sinabi ng doktor na bawal, sasabihin natin, may gamot naman. Ganun lang kasimple din ang pagkakasala. Kapag sinabi nila na mataas ang sugar mo, kape ka pa rin ng kape, sasabihin mo, ngayon lang naman. O kung yung tatay mo matigas ang ulo, umiinom, sabi niya, ang tagal ko namang hindi na uminom, mga 24 hours na, kahapon lang pala siya hindi uminom. Pero yung challenge for us to turn away from sin ay mahirap din sa buhay. Pwede siguro ngayong araw na ito, tingnan niyo sa sarili niyo, ano ang paborito niyong kasalanan? Ang paborito nating kasalanan, chismoso at chismosa, mga marites at parites, mga inggitero at inggitera. If we're going to look at the 7 capital sins, mabibigat ang mga yan. Pride. Yan ang the mother of all sins. Ma-pride ka. Lust, sloth, gluttony. Ano pa? Envy, hunger, avarice, sloth. Ito yung mga 7 capital sins na nakakasira sa atin. And if we're going to embrace Jesus, and the gifts of the Holy Spirit will be given to us. Mas mabait ka na. Ang sarap lang naman yun. No? Kaya sabi ni Father Deo, mag-invite kayo ng charismatic movement sa parokya, sigurado mayroong magtatrabaho sa parokya. Totoo ba yun? Amen. Kasi sabi niya, mababait ang mga miyembro ng El Shaddai. Amen? Hindi lang yun. Sabi niya, pag nagtawag ka ng El Shaddai, mas generous pa sila kaysa ibang tao. Oh, totoo yata yun. Tingnan ko ang bukas at tidyoan, maaro sa i-offer mo ng mahal. Pero actually, that's the reality. Kasi once na naging member ka ng El Shaddai, naririnig mo parati yung amen-amen ng mga ministro at mga nagsasalita sa atin, nalulusaw ang puso mo, bumabay ka. Imposible na namang hindi napuputol kunti-kunti ang sungay mo. Posible din naman nababawasan yung buntot mo. Bumabait ka rin. Kahit paano sasabihin mo sa sarili mo, gusto kong maging mabuti. Gusto kong gumawa ng mabuti. Gusto kong maging mas mabuti pa. And actually, kung yun ay challenge sa inyo, challenge din sa aming pangapari, challenge din sa ating lahat. Kaya ito yung pangalawang bagay na pwede natin pagnilayan. Ano ba yung bagay na gusto ko sanang talikuran? Of course, kasalanan ang gusto natin talikuran. Pagtalikod. Kapag mamarka ng kapari dito sa noo mo, turn away from sin and believe the gospel. Tatalikuran mong kasalanan at yayakapin mo si Kristo. O kaya, yung words ng morality is freedom from sin and freedom for Christ. Maging malaya ka sa tanikala ng kasalanan para malaya kang makapagsilbi kay Kristo. Usually, may expression din ng mga leaders ko, usually mga Katoliko, Father, ari pagatos sa nga maserbihan pa ilang tagtataado pa'y asikasweg. Dami pang makamundong mga bagay na ginagawa. Kung kailan naman senior citizen, yun gusto naman niya na magsilbi. Anong tingin niya sa Diyos pag senior citizen? Pag amoy tabako, amoy tufu, andiga pa. Sasabihin mo, magbago na ako kapag senior citizen na ako kasi alam ko may kalawit ni kamatayan na naghihintay na. No. It's the now. The conversion must be now. Hindi yung sasabihin mo na sa ka na lang.
Hindi mo sasabihin na magbibigay ka ng sarili mo kapag retard ka na, kapag bubulog ka na, pagpipilay-pilay ka na, nabanggag ka nga na, ano niyato nga ganda-gandog. Habang malakas ka, you give. At ang magagawa natin yon kung sisimulan na nating talikuran ng kasalanan at yakamit si Kristo. Gusto rin nagtotok lang ako ng 30 minutes. Okay lang ba, JB? Kasi hindi ako masyado mahaba magsalita. Nataintok ko. Yung last part, at yun yung tema ninyo ngayon, napaganda ng sinabi niya, pinag-isa sa ganap na pag-ibig. Sino ba itong may love life? Ika, love life mo ni. Mato, agbiag pa'y nila kayo mo? Agbiag pa'y? Sumugot ka naman na, para namang buhay pa ka mo ah. Parang ayaw mong buhay na yung asawa mo ah. So, happy Valentine's po sa inyo lahat. Pinag-isa ng ganap na pag-ibig. Because in that particular letter, St. Paul, he talks about kindness, humility, gentleness, the fruits of the Holy Spirit. Sabi niya, above all, ang nag-uugnay sa ating lahat at pinaka-importante sa lahat ng mga virtues ay pagmamahal. Yun sa sinasabi ni Paul na although if I don't have love at all, I am simply a clanging cymbal and a noisy gong. Kailangan mayroong pagmamahal sa aking puso. At ito'y napakahirap sa buhay. Kasi titingnan natin ang komunidad natin, ang siyang nagdudugtong sana sa ating lahat ay pagmamahal lang. If we're going to read the Acts of the Apostles in the life of the Christian community, napaganda ng ginagawa nila. Nandyan yung 11 apostles, then sa mga mayayaman, i-share nila yung mga bagay-bagay na meron sa kanila. Tutulungan nila yung mga balo at tulila, mga bata. They will share, they will eat together, and they will praise and worship God together in love. Yes, pwede natin sabihin na ideal ito. Kasi alam din naman natin na kahit nasa iisa tayong grupo, may bagay na hindi pa rin tayo na pinagkakaintindihan. Totoo ba yun? Kaya kumisang may mga grupo na nahahati kasi ang hindi sila nabubuklod at napag-iisa ng pagmamahal, kundi ang nangyayari may gusto na mamuno at mapakinggan lang kanyang boses at silang masusunod. Pag nagsimula po tayo na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, kaya nga nagagaling si Pablo, sabi niya, bakit ba sinasabi, I am Paul for Apollos, for Peter, for Christ? Sabi ni Paul, we are for Christ. Iisa lang. At kung si Kristo ang pinakaugat ng lahat na ito, mabubuklod tayo sa pag-ibig. At sa napagandang imahe na ginagamit ni St. Paul, at paborito ko ito, in the letter of St. Paul to the Corinthians, Paul is telling us we are the body of Christ. At kung titignan natin ito, yung katawan ni Kristo, mula doon sa Cordon hanggang Santiago, anumang bahagi ng katawan ang isang miyembro, kung gagawin niya ang bagay na nakatata sa kanya na mayroong pagmamahal, napakaganda ng pagganaw ng katawan ni Kristo. Pero kapag mayroong may hindi pagkakaintindihan, may pag-aaway, nahati na yung isang grupo, mayroon ng pinupuntahan, may pinupuntahan ng isa, there's something wrong. And hopefully, it's my prayer na tayong lahat dito na mga anak ni El Shaddai
Gawin natin ang makakaya natin na maugnay tayo sa pagmamahal. Ako bilang pinakaulo ng simbahan, because I am representing Jesus Christ as the head of the church, and you are the body of Christ. At mapagdudugtong tayo ng pag-ibig at pag-ibig lamang. Mahal niyo ba si Father? Amen. Hindi ko kayo mahal. Masarap lang ang pakiramdam, di ba? Yung sinasabi ng kanta, ay sarap ng may minamahal. Masarap na minamahal ka at masarap din yung nagmamahal ng tunay. Kasi kung dyan sa katawan ni Kristo na yan, sasabihin ni kaliwa, dito ako pupunta. Si kanan naman, doon ako pupunta. O di kasano ka magkakasla. May katawan eh. Sorry kung may natamaan ako. Di ba maglakad si Mark? Parang bagong tuli. Kasi hindi niya maintindihan ng sarili niya. Mayroong gustong pumunta sa kaliwa, may gustong pumunta sa kanan. Hindi mapagtugma ang utak, ang isipan mo. Ano talagang gusto? Pero kung sasabihin mo na bubuklod ka sa pagmamahal, sasabihin mo tayo magpupuri sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos, at yun lang ang rason kung bakit mayroong El Shaddai Charismatic Movement, not for anything else, then we'll reach our goal. Because we are one in love. Ito lang yung gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito. Siyempre bukas, araw ng linggo, para naman tumikimisa ka mo. Napaganda po ng gospel natin. Patikim. Jesus Christ telling us, you are the salt of the earth and light of the world. Dalawang bagay na gusto mo sabihin nyo. I am the salt of the earth. Pakiulit. I am the salt of the earth. I am the light of the world. The light of the world. May sa buhay nyo lang itong dalawa na ito. Then malaki ang pagbabago. Amen. Dahil pag sinabi mo, I am the salt of the earth, ibig sabihin, kapag wala ang presensya mo, yung grupo, hindi maganda ang samahan. I want to mention na. Para pagkain natin kapag may walang asin o kulang ang sangkap, hindi siya masarap. Pero sana sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, yung presensya natin ang nagpapaganda ng Christian community. Hindi yung sasabihin, dito na naman ito, basic na tao ito. Panira! Mahirap pag gano'n ang naririnig natin. Pero pag sinabi nila na malungkot kami na wala ka, wow naman, sarap pakinggan yun. Kasi pwede mo sabihin na ikaw ay isang asin. And much more, if you are the light of the world, then ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti at nagsashine ang kabutihan mo at nagkakaroon ng tanglaw ang sanlibutan. Ito lang yung gusto kong ibahagi sa inyo. February 7, 2026. Pagbalot ang pag-itunayakan, salamat sa pagmamahal niyo bilang puro koroko, bilang spiritual director. At yun na gagawin natin, magtutulungan tayo kung tunay nga tayo na membro ng katawan ni Kristo. Aayusin natin yun, especially with Brad June na bago natin ngayon PFCC coordinator galing pa sa ibang lupalop ng daigdig para lamang magsilbi dito sa ating probinsya, sa Diyos ng Ilagan. Ipakita natin yung suporta. May ipakita natin na suporta sa Kanya, nakakaiba tayo rito. Para masasabi natin na ang nag-uugnay sa atin ay pagmamahal at pagmamahal lamang. So maraming salamat sa iyong panyaya. Panalangin ko bukas, magsimba tayo at tanggapin natin ang tunay na simbolo ng mapagmahal na Diyos. The real presence of the Lord is most praised body and blood, telling us, this is my body, this is my blood. Whoever receives my body and receives my blood will have eternal life. Jesus Christ telling us, ito tako mo, ay
connected ka, mahal kita. Sana naman itugod natin sa Kanya, Panginoon, mahal kita, gagawin kong makakaya ko na iwaksi ang kasalanan, talikuran ang kasamaan, at yayakapin kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Diyos, nagmanig ang mga aming. God bless you all.